Tanghali na naman. Bilis ng oras. Ay, nandiyan pa ang motor niya. Siguro bisikleta ang dala-dala niya ngayon. Hi guys! Magandang umaga. Isa na naman ang ating kanina binuksan ko na yung harapan. Kanya lang, hindi muna konting bukas lang, makapasok lang yung mga magwa-wifi. Hindi ko muna masyadong binuksan. Yung aking tindahan, hindi ko pa tinataas yung isang tulda. Basta, good morning sa lahat. Good morning sa inyo guys. Ang ganda ng mga halaman ko, oh. Pagka sumisikat ang araw, ang ganda tingnan. Wow. Ang aking mga halaman, gustong-gusto yung naarawan, oh. Oh, lalo yung nakabiti na yung kulay red na yan, gustong-gusto ko yan. Gandang tingnan. Yan ang gusto ko pagka ang halaman eh, ganyan, oh. Ang saya-saya tingnan. Nakakapagpasaya rin ng puso ng nag-aalaga. Nakakatuwa. Kaya mas maganda talaga yung sa bahay, laging may halaman. Lalagyan ng mga halaman. Kung ano ang gusto mong klaseng halaman kasi nagpapasaya din sa atin yan eh. Lalo yung aking insulin, oh. Ang ganda, oh. Pero nakapagpunla na din ako niyan eh. Diyan ako kumuha. Yung sa likod ko itinanim. Kasi napakatulong talaga yung insulin na yan. Kahapon nga parang mula 31. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Yung ginamit ko lang, yung insulin. Ang ginagawa ko kumuha ako ng 4 na dahon. Siya kung hinugasan ko mabuti. Saya kong ginangata-ngata hanggang sa yung katas ba, kaya lang hindi ko siya ginungulo na yung pinakagat, hindi kasi siyempre ang ipin, nakatigas ang ipin. Kasi pagka ang kao medyo may edad na, parang hirap na siyang umuya ng mga matitigas ba. Kaya ang ginagawa ko niyan guys, parang nga yung pinipilas-pilas ko ng yung paunti-unti, saka kong hinunguya ng paunti-unti, hanggang sa maubos ko yung 4 na dahon. Eh, pero hindi ko, habang umuwi ako, hindi ko niluluway yung pinakasapal ba, yung pinakano ng dahon, fiber ba ng dahon. Hanggang sa maubos ko, hanggang sa wala na yung patas yung 4, ninunguya ko pa rin yung dahon niya, yung pinaka-fiber niya na hanggang sa unti-unti ko lang nalulunok, hanggang sa wala na, ubos na. Yun ang ginagawa ko sa aming insulin na yan pagka ako medyo sumasama ang pakiramdam. Subok ko na yan. Kaya kahapon, nung nakangata ako niyan, ang ganda ng pakiramdam ko, yun, tuloy-tuloy na naman ang gawa. Kaya kayo guys, pagka mayroong kayong may nakita kayong insulin o kayo wala kayong insulin sa bahay, maghanap kayo ng insulin, itanim nyo. Kaya yan, sa paso lang yan. Kasi dati hindi ko rin alam yun eh. Palibas ang aking asawa ay mayroong mataas ang sugar, may diabetes. Naghahanap siya ng mga ikalulunas ang para sa kanya rin namang ikagiginhawa ng kanyang pakiramdam. Nagtanim siya, nakahingi siya ng, iba ko kung saan niya nakahingi yung insulin na yan. Nagtanim siya, kumakain, ginangatan niya, tinitinan ko lang, pinapaliwala ako. Minsan may mga time na parang sama ng pakiramdam ko, na ginawa ko na wala pa rin. Ginawa ko, kumuhala ako dyan guys, sa insulin na yan. Una munang inano ko niya, hinata ako, 2 dahon lang. Maganda pakiramdam ko. Susunod naman tinatuldahan ko. Ngayon, lagi ng 4 ang tinitake ko. 4 na katamtaman ng laki. Kasi iba-ibang size ng dahon niya eh. Hindi ba ako nagbubukas ng store? May ako bubuksan. May pag-chika-chika muna sa inyo guys. Kasi kumbaga sinishare ko rin yung mga nakakaginhawa sa akin. Katulad na nga nitong insulin. Maganda yung sinishare din natin sa iba para at least nararanasan din nila yung magtanim ng insulin para
makatulong din ba? Dagdag laking ginhawa pag nakakangata ka ng insulin. Ewan ko kung bakit, di ko alam. Kung ano ang meron dyan. Ano ko muna itong aking tindahan, bubuksan ko muna.
ang store, malinis na naman uli. Yan, okay na. Sa loob naman, araw-araw na routine. Kung umpisa ako maglinis guys, dito muna sa labas, siyempre, kasi dito ang mga tao na punta nabili, may wifi. Kaya una ko munang nililinis dito sa harapan namin. Pero mamaya na ako patanghali dyan sa labas na yan. Yan. Pag patanghali kasi yan ay ini-sprayan ko ng tubig para hindi masyadong maalikabok. Grabe ang alikabok din sa amin. Kaya kailangan talaga din talaga tinututukan, hindi pwedeng pabayaan na maghapon pagbukasin na lang. Kailangan talaga umaga, tanghali, hapon, yun ang ano nito, ang routine na paglilinis. Pasok naman ako sa loob ng aming kusina, ano naman kaya doon. Ayan, nandito na naman ako sa loob. Pasok na ulit sa loob ng bahay. Hi guys, good morning ulit sa inyo dyan. Gawa na naman ng mga gawain bahay. Mga nanay na katulad natin na nasa bahay lang. Yung araw-araw na lang yung ginagawa yun. Kaya nga sabi nga unahin mo muna yung mahalaga kasi yung mga gawain bahay walang katapusan yan. Totoo naman talaga. Unahin ang mahalaga. Yung mga mamaya ko imisin niya nasa mesa na yan. Kasi ang gawain bahay, talaga naman. Walang katapusan, araw-araw, mayat-maya. Hindi naman tayo gumawa. Yung mga kalat na pinagamitan ng mga gumagamit. Kami dalawa lang naman mga gumagamit. Ito na ang aking kasama. Ito. Tatanggalin ko muna ito. Kasi sa umaga guys, siyang gumagamit ng kusina sa umaga kasi masikip lang naman itong aming kusina. Siya dito ang umikot-ikot, nagpe-prepare ng kanyang mga kung anong kanyang mga gamit niya, gagamitin niya sa trabaho. Yun. Bumangon ako kanina, ako nagbalot ng yung kanyang babahunin. Minsan inaabot ko pa na binabalot ko, minsan hindi ko na rin inaabot. Pag ako'y medyo pagod din, parang ayokong bumangon muna. Kasi alam ko naman na, kaya niya naman na. Kaya ang ginagawa ko na lang pagka ako na lang maglilinis ng mga pinaggalawan niya baga. Kasi pag tayo naman talaga guys, kapag mayroon tayong pasok o may lakad tayo, nagmamadali tayo, hindi na natin maiimis yung mga bagay-bagay. Basta tayo kasi malilate sa trabaho. Kaya ninyo naman ang gamit natin ng mga nasa bahay na kapag kayong may mga napasok, sila dali-dali, ligo, prepare ng kanilang mga gagamitin. Puro sa sarili nila Hindi pala na silang time na dito kailangan ibalik yung sa dating kung saan nakaposisyon niya, kung saan kinuha, ibabalik ulit. Wala na silang time sa ganun. Gawa nga na sila nagmamadali na. Gawa ng papasok, malili. Kaya yun naman ang gamit natin ng mga tao, yung mga may bahay, yung mga taong bahay na tayo naman ang nag-iimis ng mga kalat, ng mga pinagamitan ng mga naalis, may pasok. Katulad ko ngayon, ako ngayon ang iimis ng mga katulad nito, ang kanyang tsinelas, andi dito, sa ng baba ng kalan. Normal yung kasi, nagmamadali nga siya. Ako naman ngayon na mag-iimis ng mga pinagkalatan niya. Normal lang naman yun. Bigay ko dun sa saka ito, itong tawil niya. Ako ang magkakaroon nito sa kanyang yan.
Ganyan ang ating mga tungkulin na mga nasa bahay. Magreparo yun. Magreparo ng mga bagay-bagay na ayusin, na mga bagay-bagay, mag-imis, magreparo sa bahay, yun. Pang kanyang pantalon, dito na naiwan. Ito mga hugasin. Dito talaga ito sa besa kasi narito ang aming tawag din pinakasaksakan nito. Kaya ito lagi nasa mesa para hindi na hinahanap ng pagkakailan namin. Dito lang lagi yan. Nawawala sa posisyon ng mga bagay-bagay pagka ang tao talaga nagmamadali. Bago ako guys nag-almusal, mas gusto ko yung pagising ko sa umaga. Mag-imis muna, gawin muna yung mga dapat gawin. Kasi hindi pa ako guys makaupo sa mesa kakain na yung mga paligid ay hindi wala sa ayos. Kaya ganito ako tuwing umaga. Pagka ang asawa ko, aking kasama ay nakaalis na. Yan, doon ako magre-reparo kasi minsan hindi ko muna ino-open ng tindahan kasi baka bigla may bumili. Hindi ako makaka-assist sa kanya pagka may mga time na ganun eh. May mga time, malimit naman, siya na ang nag-ano. Kaya may mga time na natitsempohan naman na pag mag-open ako ng store, may mga bibili na agad yan. Minsan maramihan ba? Mabusisi yun. Ang aking kasama ay, dali na, i-assist mo muna ako rito, dali mo ito, buksan mo na yung gate. Kasi ang gate kasi naka-lock talaga mga dalawa yung gate na bubuksan bago makalabas yung motor niya. Minsan naman bike ang kanyang dala-dala. Kasi may mga time na parang gusto niya mag-exercise. Kasi ang niya left ng kanyang leg malimit mamanhid. Kaya sabi niya, mas gusto niya bike para na-exercise daw siya. Kaya kanina ang dala niya bike. Kanina nagsala na ako ng munggo. Sabi ko kasi kagabi, nakahapon yan ako ito binabad ko na ng magdamag para medyo umagos siya yung umalsa na. Para kapag siya nilaga, niluto, hindi na siya matagal pakuluin sa gas. Hindi na siya makonsumo sa gas kasi hindi na siya ganun katagal palalambutin kasi malambot na siya. Binabad ko sa tubig. Ayan o. Mamaya ko siya titimplahan lulutuin. Pinalambot ko na. Mamaya ko lulutuin. Ang ginagawa ko nito kasi pag kumulo na, tinalang ko sa ako may tubig na konti. Hindi ko muna dinadamihan ng tubig. Kapag kumulo na yung tubig, siguro mga 10 minutes na kulo niya,
medyo nabuka na yung ano, yung pinakamunggo. Papatayin ko na apoy, wag hindi ko bubuksan. Kasi naluluto na rin siya nung init. Hindi ko lang binubuksan. Ito nga, oh. Naluluto na rin siya ng init pa. Malambot na. Wala pa nga yata itong 10 minutes eh. Yung kumulo siya, tinignan ko. May lang ng konti. Parang mayroon ng crack ba. Pinatay ko na yung apoy. Hinayaan ko habang ako'y naglilinis dun sa, ano, sa aming harapan. Dun sa store. Dati kasi guys, hindi ko pa alam yan. Nung ako'y bata-bata pa. Hindi ko pa alam yung kung paano akala ko ang munggo pagkabili, hugasan mo na, isa lang sa apoy, pakuluin na. Hindi ko pa alam yung mga ano. Kaya nga, ito, alam na naman natin yung mga ka-edad natin ngayon. Ito naman ay para lang dun sa, kung sinishare ito, para dun sa mga babago pa lang. Hindi niya pa alam kung anong gagawin, yung humibalay na sa magulang, okay nag-asawa na maaga nag-asawa, hindi niya alam. Minsan po kasi ng YouTube napanood niya yun. Ganun pala magluto ng munggo. Hirap-hirap akong palambot, ang tagal-tagal, ubos ng gas namin, hindi pa lumalambot. Yung pala, ganito lang pala yun. Ibababad lang pala ng magdamag yung munggo, kinamagahan, niluto mo na. Kaya kusa pala siyang namamaga pag nakababad sa tubig. Kasi guys, hindi ko alam dati yan. Dati nung siguro may anak na rin ako eh. Anak ko na yung aking panganay. Pagkabili ko ng munggo guys, lagay agad sa kaldero, sa kasirola, hugasan mabuti, sala. Sabi ko nung araw nakakatamad naman magulay ng munggo. Nauubos ang gas natin eh. Kaya kahit gusto ko kumain ng munggo, tamad na tamad akong bumili niyan. Gawa ng ang inisip ko, ang lakas kumain ng gas. Pero nakuha ko natutunan ko yung technique niya na yung pala ibababad mo muna. Ewan ko ba't hindi ko naman narinig pa lang sa iba yun. Basta natutunan ko lang ang sarili ko na ibabad ko ang munggo ito. Kasi nakita ko minsan nung tag-ulan, ang munggo sa labas nagkalat, yung mga tira-tira, yung munggo ba, nagtitinda kasi ako ng munggong ripak-ripak sa store namin. Ay nung ako mayroong pumutok pa, nagwalis ako, tinapon ko dun sa harapan. Umulan, nang umulan, putok yung munggo, ito siguro pag ibabad sa pag iluluto namin, pwede kong tubigan, pag ugasan ko mo, tapos tubigan ko, ibabad ko muna, bago ko lutuin, para hindi na malakas sa apoy. Yun lang, doon na nag-umpisa yun. Kaya yun ang ginagawa ko. Kung paano magluto ng munggo, kailangan muna ibabad. Ako ginagawa ko magdamag talaga, ayoko ng 3 hours lang kasi hindi pa rin eh, matagal pa rin sa apoy, 3 hours na ibababad mo. Ginagawa ko, gabi pa lang, hinuhugasan ko na. Tapos ilalagay ko sa isang may takip pa kasi baka madaan ng ipis, madumihan ng ipis, mataihan ng ipis. Kaya ang ginagawa ko, pagkahugas ko ng munggo, ilalagay ko sa isang Tupperware, may lalagyan ko siya ng tubig na lampas sa kanya, lampas yung tubig. Magdamag yan. Pagdating na umaga, pagtingin mo, magaan na yung munggo. Kaya pwede mo lutuin ng umaga o tanghali. Pwede mo lutuin. Madali lang sa apoy. Kaya pag maluluto ka naman, pag kumulo, patayin mo muna uli ang apoy. Para tipid ba sa gas? Kasi puro kulo. Kasi gusto mo lumambot na agad yung munggo. Puro pakulo. Ang gawin mo, pagkulo, patayin mo na. Kasi yung init na yan, nagluluto pa yan sa munggo. Nagluluto pa yan. Mamay ng kunti, tinan mo. Kumaka na isa tikman mo. Isa pa uli. Isang pa uli yung apoy. Nakakatipid. Kumbaga technique lang sa mga paggawa. Kasi ngayon pagka sa panahon ngayon, kapag hindi mo lalagyan ng tricks ang mga bawat paggawa, naku. Lalo yung sa na yan, paggagamit ng gasol, ng mahal-mahal. Wala matitirang budget yung allowance yung buong isang kinsenas o buong isang linggo. Ay naku po, kulang na kulang yan. Kaya kailangan talaga sa panahon ngayon, marunong ka talaga mga pamamaraan ng paggamit ng mga bagay-bagay. Sabi nga, lalagyan mo ang tricks, lalagyan mo ang technique kung paano. Ganito talaga ang buhay ng Sabi nga yun ang lang kinikita mo. Nasa minimum rate ka lang, tapos sige lang ng sige, walang Naku po. Walang mangyayari sa buhay.
Bye. Ako ng sabon din sa naghuhugas muna ako. Ang dami ko hugasin. Here guys, oh. Iinitin ko lang itong saging na pinirito ko kagabi. Yung pagkaprito nito parang sa mantika, ano lang, yung margarine pa na parang pinahid lang yung, pinahiran lang yung margarine na mantika. Tapos ayang-ayang lang siya. Kaya nga siya medyo mayroong konting tutong sa, kasi nga sa pagtagal niya sa kawali, gawa ng ayang-ayang lang siyang niluluto. Iinit ako ngayon. Ito ang almusal ko ngayon. Siguro mga 3 lang nito okay na. Pwede sa akin. Tatlong saba. Okay na. Kaya manginginain ako ngayon ng mga tira-tira ng New Year. Itong leche plan. Sabi ko ako lang pagkumain ito guys, kunti lang ba? Para ano lamang, masabi lang na kumain ng leche plan. Paano ako ng gutom? Asa na yung aking isang nakaramdaman ko ng gutom ngayon. Anong oras? Ay, kaya pala eh. Kaya pala sabi ko, iimis muna ako, linisin ko ang maidang mesa. Biglang parang humabdi ang akin siya. Yung pala, alas 10 pasado na pala. 10:15 na ng umaga. I-ready ko muna ito guys na akin niluluto. Prepare na ako guys ng kakainin ko. Prepare na ako ng bakit kakainin. Almusal muna tayo guys. Prepare ko muna ang aking kakainin. Timpla tayo guys ng kape. Gusto ko magkape. Okay lang, ayoko na matapang na kape. Kape na talaga ako. Kape tayo guys. Ang aking almusal ngayon ay saging na nasaba. Ito lang. Karing ito guys, barako ito. Napansin nyo, tinitimpla ko, dinidirekta ko na sa hindi ko na sinasala. Direkta na sa tasa, lagyan ng tubig na mainit. Hindi ko na sinasala. Ito naman kasi guys, pagka tinubigan ko lang, yung kumukulong tubig, may ng konti, bababa na yung sapal ng kaping barako, yung giniling ba. Kasi butong giniling ito eh. Kumbaga talagang tunay na kape ito. Katulad dito, may mga sapal pa sa ibabaw. May ng konti, bababa na yan. Kasi pagka sasalain ko pa, dadaanin ko pa ng strainer namin, sa coffee strainer namin. Naku, tagal-tagal ng proseso. Kaya kaya ganyan na lang ako kung magtimpla ng kape. Ito rin guys ang aking almusal. Ito lang. Kasi parang ba yung mga kung ano nang kinakain nung nakaraang mga handaan ba? Kaya ito.
Saging-saging na muna. Kain guys! Kain po tayo. Very pre-night namin kagabi kasi binili ito kagabing saging maniba lang na. May kailangan lutuin lahat para hindi na siya mahinog ba. Yung aking kape, kaya hindi ko na siya nilagyan ng kahit konting asukal. Kasi pag nagkakape ako, nilalagyan ko talaga ng kahit konting asukal. Pero ngayon, hindi ko nilagyan kasi gagamit ako ng atsara. Gusto ko kumain ng atsara kasi dito na ang gamitin ko. Para din sa aking ceiling bell. Kalahati lang kasi malaki ang ceiling bell ba. Gusto na kasi kumain ng atsara. Para kasi umay pa ako. Yung atsara nilalagay ko ceiling bell. Masarap guys, i-try nyo. Hindi ka atsara guys, masim-masim naman na miss. Kaya hindi na ako naglagay ng sugar sa aking kape. Ganito lang kami guys kumain dito sa bahay. Hindi kami yung araw-araw kanin, hindi kami ganun. Kasi ngayon na sabi nga ang lumawak na rin ang kaalaman ng tao tungkol sa pag-health ang pinag-uusapan. Malawak na ang kaalaman din ng tao dahil sa YouTube nga. Marami ng impormasyon na lalaman about sa health. Kaya kita katunayan, dami ko nakikita mga kilalang tao na matataba, nagpayatan na ngayon. Ng mga tao ngayon masyado ng health conscious ba? Yung kanin pala, kaya pala sa ibang bansa hindi sila talaga nakaano sa kanin. Kaya tayo dapat ganun din kasi siguro alam nga nila na pag nag-convert yan na yung sugar talaga naman kaya kailangan tayo ingat sa kinakain. Pero kung guys bago lang kayo na bibitaw sa kanin, ang tao na umaga, tanghali, hapong kanin, ako'y tanghali, hapong kanin. Kailangan akong ganun man, paunti-unti lang. Ako dati hirap din ako para nangangalos ako pag hindi ako nakakain sa tamang oras. Kailangan alas 12, kakain ka at mananghalian ka kanin. Hapunan kanin din. Kapag sa umaga, at least may pandesal o ano man makakain mo sa umaga. Pero ang tanghali talaga sa kapunan talaga, kanin talaga. Ako okay lang sa akin ang almusal umaga dati. Ang almusal sa umaga, tinapay. Tanghali at sa kapunan, nagra-rice talaga ako. Pero nung marami na ako narinig about sa ganyan nga, kung ano ang dulot na hindi magandang dulot sa katawan ng hindi depende ka talaga lang sa kanin. Malaman ko, nag-adjust ako. Kahit ako nahihirapan, hanggang sa nasanay na din ako. Tulad nito, kung kayo kakain ito na hindi pa kayo sanay, ano yan, bakit ganyan? Yan lang nakain mo. Kasi, kumbaga, kinasanayan ko na sinanay ko ng sarili ko, minsan corn, mas may kunting gulay, o kaya may kaprasong isda, ano na yun. Minsan mani. Basta may makain ka na agaw masustansya talaga. Pag-upo ng sustansya. Ito lang ko isang kumain talaga. Gusto ko pa na kain ako ng atsara. May yung laging ceiling bell. Ganitong ceiling. Napakasarap. Tulad dito, wala na Wala na siyang sapal. Okay na. Malinis na ang kanyang kape. Kanina, puro sapal sa ibabaw. Ngayon, okay na. Kasi lumubog na ang kanyang sapal.
Sige guys, ang bilis talaga ng oras. Hanggang dito na lang po muna ulit tayo. Ito po ang inyong Ate Sad. Nagpasilip sa inyo ng mga gawain ko sa araw-araw. Magandang umaga. Bye-bye.